So, So, yun. Yung mga viewers na yung iba dyan kasi ano eh, nagpapainit lang ng sitwasyon. Tinitesting kung papakinggan sila. Tapos pag pinakinggan sila at nagkagulo, tuwan-tuwa yan. Yung tama. mga taong ganyan. So, dapat alam natin i-handle yung mga ganyan. Kasi matagal na rin tayong ano, YouTuber. Dapat natututo tayo sa mga bawat pagkakamali. Yun lang, tuldukan na natin yan. So, hindi na pag-uusapan yan. At syempre, mangingibabaw lalo yung pagiging magkapitbahay. So, sabi mo nga kanina, ito ay test lang, no, sa ikakalakas lalo ng samahan. Ito ay pagsubok lamang na sabi nga nila, the more trials, the more pagsubok, mas lalong nagiging matatag ang samahan. Diba? Basta wala nang ano, para lang matahimik kasi ang dalawang side. Iwasan na yung kasalanan kasi niya, kasalanan wala na. Pag tinuldok ka na, tuldok na, wala na si siya. At saka yun nga, yun yung isang pakiusap natin na, ayan, good morning guys. At ngayon nga po ay araw ng Tuesday. Grabe. June 30 na po, napakabilis ng araw. June 30, Tuesday. At ayan, nagising tayo kanina ng 9 a.m. So time check po tayo, it's 10 a.m. So ayan, at ngayon pupunta tayo sa labas. Titignan natin yung ginagawa ni Red Noveno. Ito po guys, at yung meron kasi siyang ano, yung pedal lip, no? Pedal lip po na kanyang may tawag doon eh, yung ginagawa niya sa pedal lip. Ano nga ba yun? Ito tingnan po natin guys. Ayan. Meron siyang ginagawa doon sa pedal lip. Ito tingnan niyo po. Ito. Ano nga yung ginagawa mo diyan, Daddy, sa pedal lip? Paano mo ginagawa yan? Ano to? Minamarkot. Minamarkot. Ayan guys. Oh. Minamarkot na siya. Oh. Mga ilang buwan yan bago nagkakaugat yung pagmamarkot mo? Ano to? 2 buwan? 2 weeks lang to. 2 weeks lang yan. Kala ko 2 buwan yan. 2 weeks lang yan. May ugat. Ayan guys, minarkot niya yung pedal lip. Oh. Yan, may ugat na siya. Oh. Gunting? Hanap po yung dulo niya. Ayan. Ito po maganda po yan. Ayan po, oh, yung minarkot niya. Oh. Mga pedal lip. Tawag po dito pedal lip. Napakaganda po itong alaman na to. Pwede itong pang inner, pang labas. Ang ganda nung dahon niya. Oh. Yan yung pedal lip. So ito, na-markot ni Red. Meron na daw siyang ugat. Yan na po yung ating mga halaman. Oh. Naganda na niya. Oh. Ito yung aking ano, ang ganda na. Oh. Nung binili ko to, konti lang ito ngayon. Oh. Hitik na siya. Yung ating enjoy. Ayan, tawag po dyan enjoy. Ito yung bigay ni Nanay Rosie. Ay, ayan na yung ugat. Oh. Ay, oo nga, ano. Galing. So yan, itatanim na po ni Red Noveno sa paso. Lagyan mo ng ano din, fertilizer. Hindi po pwede mga susunog pa. Masusunog pa. So ayan guys. So, ayan po yung pedal lip. Ayan pedal lip. So, tatanim po ni Red at lalagay muna namin sa loob ng bahay. Habang papalakihin pa yung ugat niya. Ganda oh. Pang ano po to. Pang ano na. Dapat tinanggal muna to isang sirang dahon. No? Tanggalin mo na muna isang sirang dahon. Daddy. Yan. So, ilalagay po natin sa loob ng bahay. Hindi pa siya stable. Yan. So, 2 linggo lang pala yun. So, ibig sabihin 2 linggo mo lang siya na-markot. Tapos, tinubuan na siya kaagad ng ano, ng ugat. Ganun po ginagawa ni Red, guys. Nag-ano siya, mamarkot. Kaya dumami yung aming pedal lip. Kasi minamarkot niya. Ano, ito namang isa, oh. Ayan yung isa. 2 yung minarkot niya. Tatanggalin niya yung mga dahon sa baba. Ayan, oh. Ay, grabe, oh. Ganda na ng ugat to. 2 linggo lang. Ayan po, guys, oh. Yan po ang ano ng markot. Style ng pagmamarkot. Ayan, oh. Ugat to. Ang dami ka agad ng ugat, oh. Kita natin ugat. Ayan yung puti-puti po na yan, oh. Ugat po yan, oh. Ang ganda, no? Ito maganda kasi 2 sanga kaagad. Ang ganda nito. Itong sana to, ang ganda. Ayan guys, so. Pangloloob po natin na halaman.
Ganda nitong isang pidelip na to. Malusog na malusog siya. Ganyan din po dumami yung pidelip namin doon sa dugongan. Iniwan na nga lang namin yung iba. Ayan guys, oh. Galing, ganda niya, oh. Ayan, bali dalawa yung na-markot ni Red, oh. Ito, ang ganda na nito. Dami ng sanga. Nakadalawang sanga na siya, oh. Ayan guys, ang ganda, oh. So, ganyan lang po, ano, yung pagmamarkot ni Red Noveno. Kasi ito, automatic to, buhay na to, kasi may ugat na po ito. Tapos, ilalagay natin siya sa loob ng bahay. Yung isa, labas na muna natin yung isa. Dapat pala bumili tayong malaking paso, eh, no? Mas maganda sana kung malaki yung paso. Bibili na lang ho kami ng malaking paso at ililipat namin sa malaking paso. Ayan. Grabe, ganda. Yun guys, kung gaano kaganda tong pidelip na to. Diba? Sobrang ganda. So, yan. Ito, dalawang markot na to. Yung dati nag-markot si Red, nandun na sa harap, ang taas na niya. Mamaya papakita natin yung na-markot dati ni Red. Pero ito, napaka-healthy na nito. Sobrang maganda na tong pidelip na to. So, ayan na guys, yung mga halaman natin. Kaganda na, oh. Lulusog na. Yan, oh. Ito, yung ano, Alocasia Paul. Ito dapat maayos natin to yung billionaire's plant. Pumangit nung tinanim ni Red doon sa labas. So, ayan. Ganda na nung ano natin, pidelip, guys, oh. Ayan yung ating halaman, guys. Ayan po, ang ating pidelip. Markot. Naka-markot po yan, no? Yan yung ginagawa ni Red. Pag nagma-markot siya. Para pag tinanim nyo, meron na siyang tubong ugat. Binabalutan niya ng ano, ng black na plastic bago niya tatalian. Tapos 2 linggo lang daw yan, meron ng ugat. So yan po. Yung isang na-markot niya dati, pangatlo na yan, eh. Meron siya ditong na-markot, eh, yung isa. Ito po guys, so yung na-markot niya na isa. Ayan, oh. Nilagay na namin dito sa harap. Kaya lang siguro kailangan nito dilagyan mo na ng ano. Kasi pumangit yung dahon niya, oh. Ayan, dito na namin siya nilalagay sa harap. Ayan, ito yung unang na-markot niya, guys. Ayan, oh. Kailangan siguro ano to, malagyan ng fertilizer kasi kasi nasusunog yung ano niya, dahon. Gawa nang nandito sa harap. Susunog yung dahon niya, oh. Pero may bagong tubo naman siya na dahon. Ayan, bagong tubo na dahon. Kasi nga, pag maaraw, ayan, nasusunog yung dahon, oh. Pero, mas ano pa rin naman siya kasi may mga bagong tubo. Tapos, ito yung isa, yung ating, nilabas na rin namin siya. Kasi nung una nandun siya sa loob. Pero, pumapangit kasi yung dahon, guys. Kaya nilabas namin siya. Baka kailangan ng sunlight. Baka kailangan po ng sunlight. Sa mga viewers natin nakakaalam kung anong dapat gawin dito. Kung ano pong dapat gawin dito sa ating monstera. Ito bagong tubo na to, eh. Bagong tubo na siya. Kaya lang yung nagaganito siya, oh. Parang may kulang dito sa ano na to, monstera. Nilabas na namin siya dito sa may harap ng terrace kasi nga po. Dati nandun siya, oh. Nandun siya nakalagay. Yan dyan. Dyan siya nakalagay dati. Kaya lang ang problema nung dito siya nakalagay. Yan, dito siya dati nakalagay, eh. Dito. Yung nga, medyo bumabaksak yung ano niya. Bumabaksak yung kanyang mga dahon. So, nilabas muna namin siya para magkaroon ng sunlight. Tapos yung may kinuha po akong mga halaman doon kila DJ Franz kahapon. Ayan, nilagay na natin dito. Ayan, ito yung bagong kuha ko. Wala pa kasi tayong ganito yung dilaw na dilaw. Ito, water plant naman po ito. Ayan, water plant siya. So, okay lang siya sa loob ng bahay kasi water plant. Ito yung mga dinagdag ko. Kumuha ko ng kulay dilaw kasi dati ganito lang meron tayo, eh. So, ayan, meron siyang variety na yellow. Ayan. Eh, yung iba, nandun ko nilagay sa may kusina. Ayan, dito ko po nilagay yung iba, guys. So, ayan, dyan, oh. Ayan, oh. Kaya, kung makikita nyo, mayroon na rin color yellow to, oh. Ayan, may mga color yellow na rin siya. Ayan, dito ko nilagay itong iba, oh, guys. So, ayan, oh. Ito, oh. Ayan. Ayan. Galing po kami sa kasalang kahapon kay DJ Franz and kay Daniela. Tapos, meron silang tanim na ganito doon. Ayan, nanghingi po tayo. So, ito yung dinagdag ko. Ito yung ganyan din po yan. Water plant din po yan. Ayan, no. May tubig. Yung iba may ugat na.
Yung iba may ugat na, pero yung iba, ayan, kinuha ko dun sa kila DJ France. Ito yon yung may kulay dilaw. Ganda, di ba? Yan o, yung may variety siya ng yellow. So, yan yung ating water plant. So, meron tayo ditong water plant sa corner. Ayan yon ang ating water plant. Ang ganda siya, guys. Ang ganda tignan, malamig sa mata. Yung accent talaga ng mga halaman sa loob ng bahay. Maganda talaga po siya, no? Tapos na yan, nagre-reflect pa siya sa salamin. So, yun. Ito ang ating latest update ngayong araw po ng Tuesday, June 30. Cut off. No, cut off na po. Yan, anong masasabi mo, Red Noveno? Saan? Sa live ni Kuya Bal. Ay, charity pala yun. Oo. So, charity yung paggawa na yun, no? At saka bukod doon, napanood natin yung live ni Kuya Bal kanina. With regards doon sa, yung sa kapitbahay na inaaway si Mr. J. So, yung muna tanong ko sa'yo, ano masasabi mo doon? Dahil may nang-away daw kay Mr. J ng kapitbahay. Number 1, usap. Usap na lang. Yan ang nag-uumpisa pa lang sila dyan. Sinabihan ko yung foreman na yung boss mo at saka yung nagpapagawa dito, bago kayo mag-start, mag-usap muna. Kasi mahirap magpalitada yan na maliit yung space nyo. Ang dikit yung pader. O kung pwede kayong umatras ng tigkalahating metro para parehas kayo makakilos. So, hindi naman sila umaksyon. So, yun nangyari. Ayun. Nauna yung side dito. Oh. So, agree ka ba doon sa sinabi ni Kuya Bal sa live na magbatuhan? Batuhan? Sabi niya. Joke lang yun. Alam mo, Hindi, alam naman natin na joke lang ni Kuya Bal yun. Pero ito seryoso. Yung kay Kuya Bal, joke lang yun. Pero ito seryoso, yung napanood natin kagabi kay Kuya Miel. Ano masasabi mo doon? nanood din ako kay Kuya Mel. Review ko. So, yun lang naman ang yun lang naman ang inaantay ko. Kaya ako nag-live, sumagot. Dahil sabi ko, para lang. Teka. Buksan ka ilaw. Ayan, okay. So, yun lang yung iniintay mo talaga. Kaya lang naman ako nag-live dahil hindi ko nagustuhan yung live niya na pinaratangan tayo. So, ang hiling ko lang naman i-clear na hindi ako yung naunang nag-message sa sponsor niya. Oo. So, nakita ko yung sincere na paghingi niya ng pasensya. So, wala na yun. Tinutuldukan ko na yun. At sinabi naman niya na pagkakamali. Sino ba naman tayo para hindi makaunawa. So, next time, iwasan na natin mangyari ulit yan. Ganoon naman yan eh. Ang nagpapatibay ng samahan ay yung ganyan. Hindi pagkakaunawan at trials. At yung siyempre may mga ego. Kung sinong dapat magpakumbaba. So, ngayon alam na rin natin kung paano hindi pahabain yung alitan. So, maging lesson. Lesson yun. Ako naman alam ko na yan dahil may edad na tayo. Siyempre sila mga bata pa. Dapat natututo. Tayo ay pabalik na. Sila ay papunta pa lang. Kaya ganun talaga. Dapat give and take. Oo. So, pakiusapan din natin yung mga viewers na sana wala nang sulsulan, wala nang mga masasamang mga paratang din. Doon kasi nagiging malala lalo. Malala kasi parang nilalagyan pa ng gasolina yung apoy. At saka siyempre, yung sa amin, ni Nelson, wala na yun. So, yun, yung mga viewers na, yung iba dyan kasi nagpapainit lang ng sitwasyon. Tinitesting kung papakinggan sila. Tapos pag pinakinggan sila at nagkagulo, tuwan-tuwa yan. Mga taong ganyan. So, dapat alam natin i-handle yung mga ganyan. Kasi matagal na rin tayong YouTuber. Dapat natututo tayo sa mga bawat pagkakamali. Yun lang, tuldukan na natin yan. So, hindi na pag-uusapan yan. At syempre, mangingibabaw lalo yung pagiging magkapitbahay. So, sabi mo nga kanina, ito ay test lang sa ikakalakas lalo ng samahan. Ito ay pagsubok lamang na sabi nga nila the more trials, the more pagsubok. Mas lalong nagiging matatag ang samahan. Diba? Basta wala nang para lang matahimik kasi ang dalawang side.
Mm-mm. Iwasan na yung kasalanan kasi niya, kasalanan wala na. Pag tinuldok na, wala na siya. Mm-mm. At saka yun nga, yun yung isang pakiusap natin na wag nang makinig sa mga sulsul ng mga viewers. Kasi minsan talaga sa napapansin ko, no, dito sa social media, karamihan ng napag-uumpisahan ng gulo, yung mga viewers na mga nagsusulsul. No, kasi sa akin nangyari din yan eh, no? May mga nagpi-PM, may mga sabi ko nga naggagatong, no? Tawag natin doon gumagatong. Pero alam mong ginagatungan ka. Mm. Huwag ka magpagatong. Yun, totoo naman yun. Huwag tayo magpagatong. Isa yan sa dapat nating i-practice. No, magkaroon tayo ng sariling Huwag kang mag-isip Desisyon. Huwag kang mag-isip ng sama ng loob. Huwag mo ilagay sa Puso. mo yung sama ng loob. Lagay mo lang sa isip mo. Mm-mm. Kasi pag lagay mo sa sama ng loob sa loob mo, matagal yan. Mm-mm. Pag nilagay mo sa isip mo, bukas wala na yan. Dapat ganun yan. Tama. Saka wag nating kumbaga, Patulan. yung pagganti, wag nating ilagay sa isip natin yan. Yung pagganti. Kasi, Sa isip, oo. ang pagganti kasi, ano yan eh, Gawa ng devil yan. devil's, Devil advocates yan. advocates. So yun guys, ang ating maikling interview kay Red Noveno. Nag-umpisa lamang po to sa biruan na naging seryosohan. Pero ganun pa man, maraming salamat din kay Nelson na naghingi na ng apology sa vlog po ni Kuya Miel. Napanood naman po namin, may nag-send sa amin ng link ni Kuya Miel. So all is well. Ganun lang naman po talaga. Minsan may hindi naiiwasang mga bagay-bagay na medyo lumalala, no? Lalo na kung nagagatungan. So ganun pa man din, ayan, maraming salamat Nelson at yun lang naman ang hiniling ni Red Noveno yung pag-apologize niya. So ayan, okay na. So, yun, thank you din kay Kuya Miel na ginamit ng ating poong may kapal para siya ay mamagitan sa nangyaring gulo po dito kay Red at kay Nelson. So, humingi rin po tayo ng apology sa mga nasaktan nating mga viewers. Ayan, syempre, ganun po talaga, sabi nga ni Nelson, silakbo ng damdamin. No, minsan di talaga naiiwasan yun, mga ganong silakbo ng damdamin. So, kung may nasabi din tayo rin po ay humingi ng pasensya. Ayan. So, yun. Babay ka na. Yun, sa mga viewers, no? Ako lang naman ay nanindigan para sa aking karapatan. Kung ano naman ang kininatnan, so, gapuan, magpatawaran tayo. Dahil Yes. ang pagpapatawad ay kaakibat yan ng pananalig sa taas. Tama. So, yun. Tayo ay tao lamang. So, yan guys. Maraming salamat po. God bless everyone. Happy Tuesday to all. June 30. Ayan. So yan guys, hanggang dito na lang po ang ating video for today. At ang sabi nga po nila, no, there is nothing in the world so good as good neighbors. At the whole world is one neighborhood. So yan guys, hanggang dito na lang po muna. God bless to all po. Yan, ingat po tayong lahat.